Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Sinulyapan ni Lasho ang lumilipad na karwahe, na nagpapakita ng pagsang-ayon, at nag-utos, sumakay kayo. Yumuko si Mingxi nang may pag-aalinlangan. Master, hindi kalayuan ang Tangshe Town mula sa Golden Court Mountain. Bakit hindi tayo maglakad? Ang paggamit ng lumilipad na karwahe ay nakakaakit ng labis na atensyon. Sumingit si Little Yuan, ika-4 na nakatatandang kapatid, iminumungkahi mo bang maglakad ang master? Kalmadong nagsalita si Wuya, mabilis ang cloud-piercing chariot. Kumakalat ang chismis na ang mga inapo ng Ten Sorcerers ay nasa Tangshe Town. Dalubhasa sila sa pangkukulam at pormasayon. Maiiwasan ng karwahe na ito ang mga epekto ng mga pormasayon na ito at epektibong mahahabol ang mga kaaway. Ang paggamit ng makapangyarihang mahika ay masyadong nakakapagod sa primal energy. Kung mayroon tayong lumilipad na karwahe, dapat natin itong gamitin. Si Mingxi rin ay nag-aatubili, hindi sigurado kung paano sisigot. Hindi siya pinansin ng iba at sumakay sa lumilipad na karwahe. Dumilim ang mukha ni Pancho. Kahit nadakpin ninyo ako, wala itong magiging epekto. Hindi niya bibigyang pansin ang inyong mga banta. Bagaman ako ang pinuno ng Black Riders, matagal ko nang nakita ang tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan. Malamig na sumunghal si Little Yuan. Tumahimik ka. Paano nakapagsasalita ng ganyan ang isang bilanggo? Bakit hindi pa tayo umaalis? Nagmamadali ako, matagal na akong hindi nakakasakay sa cloud-piercing flying chariot. Nagbitiw si Mingxi rin, kailangan pa natin ng 2 Divine Court Realm para makalipad ang karwahe. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Lasho. Ikaw ang humawak ng Taiman. Ang isang 9th Divinity Tribulation Realm ay katumbas ng 10 Divine Court Realm. Nagdalamhati si Mingxi rin sa kanyang sarili. Talaga, bakit ako lagi? Master, ako ay isang mahalagang miyembro ng Evil Sky Pavilion. Hindi ba medyo nakakababa para sa akin ang pagpapalipad ng lumilipad na karwahe? Nang marinig ito, itinaas ni Lasho ang kanyang kilay. Si Yinghai ay nagpalipad nito sa loob ng 10 taon at hindi kailanman nagreklamo. Mas mahalaga ka ba kaysa sa kanya? Hindi ko po gagawin iyon, Master, mabilis na sagot ni Mingxi rin. Sinasabi ko lang, ako na ang hahawak ng Taiman ngayon. Ako ang pinakamagaling magpalipad. Sa gayon, binigyan ni Mingxi rin ng masamang tingin ang kanyang ikatlong nakatatandang kapatid na si Duan Mushi. Tumawa si Duan Mushi, huwag mo akong tingnan. Inutusan ako ng master na bantayan si Pancho at ang kanyang 2 kasama. Walang maaaring maging pagkakamali. Ikaw, magmaneho ka lang ng maayos. Mukha kang tapat, ikatlong nakatatandang kapatid, ngunit mayroon kang mapanlinlang na isip, sabi ni Mingxi rin, na nakaramdam ng pang-aapi. Pagkatapos ay lumapit siya sa Taiman ng lumilipad na karwahe. Fair na, sa sandaling iyon, nag-utos si Lasho, hindi kalayuan ang Tangshe Town. Itakda ang bilis sa pinakamabagal. Pagkatapos ay bumaling siya kay Wouda. Ang tanawin mula sa harap ng barko ay napakaganda, Old Ha. Mangyaring, nagulat at nagpasalamat si Wouda, salamat Panginoon. Habang inilalagay ni Mingxi rin ang kanyang primal energy sa Taiman, ang mga array pattern at disenyo sa lumilipad na karwahe ay kumislap ng maliwanag. Ang primal energy na nagmumula sa mga pattern ay nagtipon sa isang panlabas na nagtutulak na malakas na enerhiya, na bumubuo ng propulsion. Ang napakalaking karwahe ay nagsimulang dahan-daang umakyat. Tumayo si Wouda sa harap ng barko, na tumatanaw sa malawak na tanawin sa ibaba. Tumagos ang sikat ng araw sa mga ulap, na nag-aalok ng tunay na nakamamanghang tanawin. Ang ganitong kagandahang tanawin ay nagbibigay inspirasyon sa akin na bumigkas ng isang tula, bulong niya. Ngunit nang magsimula siya, biglang bumilis ang lumilipad na karwahe. Isang sigaw ang narinig mula sa itaas, ay nako, nahulog si Old Ha. Mabilis na lumapit ang mga nanunood upang tanungin kung kamusta siya. Tiniyak ni Wouda, na may pulang mukha, sa lahat na maayos siya. Seryoso niyang hinangaan na ang Cloud Sect ay nagmamay-ari ng 2 lumilipad na karwahe, isa para sa pinuno ng sekta at isa para sa anak na babae ng pinuno. Gayunpaman,
kahit na pinagsama, kumukupas pa rin sila kumpara sa cloud-piercing flying chariot. Nang marinig ito, nagsalita si Lasho, na tinatanggihan ang mga ito bilang mga simpleng tool sa transportasyon, na hindi karapat-dapat banggitin. Natagpuan ni Wawuda ang terminong, mga tool sa transportasyon, na nakakagulat. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga bihag, nagtataka kung bakit si Pansyo, isang simpleng bilanggo na may selyadong paglilinang, ay dinala sa kanilang paghahanap ng paliwanag mula sa mga inapo ng Tensor Serrers. Bahagyang ngumiti si Lasho, na nagsasabing si Pansyo, pinuno ng Black Knights at lubos na bihasa, ay kusang loob na lumuhad sa kanya alang-alang kay Molly. Ipinahiwatig ng Pavilion Master na marahil ay gagawan ng mga konsesyon si Molly alang-alang kay Panan. Umiling si Lasho sa kanyang magaan na balbas, na nagpapahayag ng pagdududa. Dahil sa karunungan at pag-uugali ni Pansyo, anong uri ng babae ang makapagpapababa sa kanya sa antas ng paglilingkod? Kahit na walang takot sa harap ng kamatayan, hindi siya mukhang isang lalaking hanggal na umiibig. Malalim na sumimangot si Wawuda, na nag-iisip sandali kung pangkukulam ba ito. Tumugon si Lasho na katulad ito. Napagtanto ni Wawuda ang gayon, na nagdadalamati na inakala niyang ang gayong masasamang paraan ng kontrol ay matagal nang nawala, ngunit umiiral pa rin sila. Hindi nagtagal, dumaan ang lumilipad na karwahe sa Tangshe Town, na huminto sa mga nagulat na cultivator, na nagtataka kung anong pangunahing sekta ang lumilipad na karwahe. Hindi nila makita ang watawat o pangalan nito. Ang mga nakababatang cultivator ay natural na hindi nakilala ang cloud-piercing flying chariot. Gayunpaman, ang mga nakatatandang cultivator ay namutla nang makita ang cloud-piercing flying chariot, na kinikilala ito bilang Lasho mula sa Evil Sky Pavilion. Kumalat ang mga chismis na malapit na ang katapusan ni Lasho at na ginugugol niya ngayon ang kanyang mga taon ng paglubog ng araw ng mapayapa sa Golden Court Mountain. Sa kabila ng pagiging mahina at kamelyo, mas malaki pa rin siya kaysa sa isang kabayo. Naaalala nila noong huling kinubkob ng 10 nangungunang masters ang Golden Court Mountain, na nagtapos lamang sa isang kahabag-habag na pagkatalo. Hindi huminto ang cloud-piercing flying chariot, na direktang patungo sa kuta ng mga inapo ng Witch Clan. Nakatingin pababa, ang tumataas na hamog at madilim na ulap ay tila medyo nakakatakot. Nagulat na nagsalita si Little Yuan, ito ay isang pormasayo ng pangkukulam sa isang sky-crossing river. Ang hamog na ito na tumatakip sa lupa, sa kabila ng hindi pagiging light purple ang kulay, ay kahawig ng pormasayo ng pangkukulam sa bawat aspeto. Napakatalino ko. Medyo naguluhan sina Panzong at Zhou Qing, nagdududa na ang ganoong kalaking pormasayon ay maaaring itayo sa loob lamang ng 7 araw. Ibinahagi ni Ming Shirin ang kanyang haka-haka, ito ay isang simpleng prinsipyo. Nangangahulugan ito na matagal na nilang inilagay ang malaking pormasayon na ito dito bago sila lumapit sa Evil Sky Pavilion. Sumimangot si Wawuda, na nakatingin pababa. Tila ang nasa palasyo ay walang intensyon na makipagkasundo mula sa simula pa lang. Nanatiling kalmado si Lasho, na walang pagbabago sa ekspresyon. Umikot si Ming Shirin sa Golden Court Mountain sa loob ng 1 linggo. Ang puwersa ng primal energy ay bumuhos, na lubhang nagpapataas ng bilis ng cloud-piercing flying chariot, halos ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Ang tanawin at mga gusali sa ibaba ay mabilis na umurong sa isang kisap mata. Di nagtagal, bumalik sila sa parehong lugar. Maingat na pinagmasdan ni Panzong ang mga galaw sa lupa. Pavilion Master, nakita ko na ng malinaw. Ang lugar lamang na 3 milya sa timog ng Golden Court Mountain ay ganap na natatakpan ng mga pormasayon. Walang iba sa ibang lugar. Tumango si Lasho matapos marinig ito. Ang mga inapo ng Tensor Serrers ay hindi ang Tensor Serrers mismo. Hindi nila kayang makamit ang kaya ng Tensor Serrers. Sumang-ayon si Wawuda, ang Tensor Serrers ay mga bihasang practitioner ng pangkukulam. Gayunpaman, para sa mga inapo na magtayo ng isang pormasayo na sumasaklaw sa 3 milya ay kahanga-hanga na. Ang bilis ng cloud-piercing flying chariot ay unti-unting hamupa. Ang mga pulang rogue cultivator sa ibaba ay huminto sa kanilang mga aksyon at tumangala. Ang mga mukha ni Huang at Wu Guan ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Ang lumilipad na karwahe ng Evil Sky Pavilion.
Hindi pa rin nila napigilan ang pagpunta. Sumang-ayon na ba ang Demon Slaying Sect na sumali sa atin? Kailan sila darating? Pagkasabi ng mga salita, isang kulog na humuhuni na tunog ang narinig. Ang cloud-piercing flying chariot ay bahagyang bumaba sa altitude. Sina Lasho at Wawuda ay nakatayo sa harapan, nakatingin pababa. Sina Huang at Wuguan, kasama ang ilang pulang robe na tauhan, ay agad na lumipad sa kalagitnaan ng hangin na magalang na yumuyuko. Pagbati kay Senior Old G, ngumisi si Lasho at tumingin sa kanila. Kamusta ang porma sayon? Ang direktang tanong na ito ay tumama sa pako sa ulo. Sandaling natahimik si Huang. Natuklasan na ng Evil Sky Pavilion ang kanilang pagtatayo ng porma sayon, ngunit wala nang mahalaga pa. Nagbibiro ang Pavilion Master. Sumusunod lang kami sa mga utos at nagkataong nanatili sa Tangshi Town sa loob ng ilang araw. Ang sagot na ito ay walang iba kundi isang walang kabuluhang tugon na walang tunay na kahulugan. Muling nagsalita ng malamig si Lasho, nasaan si Molly? Si Molly ay malayo sa God Capital. Anong negosyo ang mayroon ang Pavilion Master? Maaari kong iparating ang mensahe. Tiningnan sila ni Lasho ng may paghamak. Hindi lamang sila hindi natatakot, ngunit palihim din nilang inaasam ang kapangyarihan ng harang ng Evil Sky Pavilion habang nagkukunwaring walang alam. Talagang mapagkunwari. Bago siya nakapagsalita, nagalit na samaway si Ming Shirin, nangangahas kayong targetin ang Golden Court Mountain. Sawang-sawa na ba kayo sa buhay? Mabilis na sirain ang mga porma sayon na ito, lumuhod at sumuko. Baka patawarin kayo ng aking master kung nasa magandang mood siya. Nagkunwaring inosente si Huang at bahagyang ngumiti. Mga porma sayon, hindi ko talaga maintindihan. Dahil wala sa mood para sa karagdagang usapan, nag-utos si Lasho, Duan Mushi, dahil hindi nila naiintindihan, turuan mo sila. Masayang sumunod si Duan Mushi sa utos at lumipad pababa kasama ang Overlord Spear. Pagkatapos ay inanyayahan ni Lasho si Wawuda na panoorin ang labanan. Nang makita ang mabangis na diskarte ni Duan Mushi, mabilis na inutusan ni Huang ang kanyang mga mababang antas na tauhan na umatras. Tumayo silang dalawa ng tuwid, na walang ipinakitang takot. Ang kanilang pag-uugali at saloobin ay kitang-kita na nagbago. Bumisita kami sa Evil Sky Pavilion ng may sinseridad. Dahil masyadong agresibo ang Evil Sky Pavilion, wala kaming ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang aming mga sarili. Nang marinig ito, itinuro ni Little Yuan at nagmura ng galit. Walang iya, ikatlong kapatid, saktan mo siya. Natural, hindi nag-aksaya ng salita si Duan Mushi sa kanila. Inilabas niya ang Stack'em Waves Thousand Layers Technique. Ang Overlord Spear ay gumalaw sa nakapalibot na malakas na enerhiya, na agad na umaatake sa dalawa. Ang Primal Energy ay naghabi, libu-libong anino ng sibat ang siksik na bumagsak. Mabilis na nagsagawa ng mga hand seal sina Huang at ang kanyang kasama, at isang mahiwagang light purple na bilog ang lumitaw, na nagpapawalang bisa sa atake ni Duan Mushi. Nang makita na hindi epektibo ang kanyang galaw, malakas na sumigaw si Duan Mushi, talagang ang mga Ninth Divinity Tribulation Realm na mga practitioner ng pangkukulam. Lumaban ulit tayo, lumalaki ang katapangan sa labanan, nakipaglaban siyang muli sa dalawa. Pinuri ni Wawuda, na nagmamasid sa eksena, gumagamit si Duan Mushi ng Heavenly Grade Weapon, humaharap sa dalawang kalaban ng mag-isa. Talagang walang kapantay sa katapangan. Tila hindi lubos na nasisiyahan si Lasho. Ang paglilinang ni Duan Mushi ay nagsisimula pa lang magbukas ng mga dahon. Gaano katagal bago siya lumaban ng ganito? Gayunpaman, ang gayong labanan ay talagang makapagpapalakas sa kanya, na pumipilit sa mabilis na paglago sa gitna ng matinding labanan. Isang malalim na humuhuni na tunog ang biglang narinig mula sa malayo. Nakatingin sa tunog, isang madilim na kulay na dragon chariot, bahagyang mas maliit kaysa sa cloud-piercing flying chariot, ang dahan-daang papalapit. Ang mga mababang antas na cultivator malapit sa Tangshi Town ay hindi. Nang ahas na lumapit, napalihim na nanunood mula sa loob ng kanilang mga porma sayon. Sa paligid ng madilim na lumilipad na karwahe, hindi bababa sa 400 Brahmasi Realm cultivator ang lumipad sa hangin. Ang lumilipad na karwahe ay may watawat ng Demon Slaying Sect. Ang mga ito ay mga hindi mapapatawad na masasamang demonyo.
Mabilis na magtago sa loob.